Hinding-hindi ko makakalimutan ang naganap noong second year high school pa lang ako sa isang private school sa Quezon City. Kada umaga, pipila kami magkakaeskwela sa isang malaking quadrangle para sa isang flag ceremony. Isa ako sa mga maaagang dumadating sa buong campus. Kumbaga, ako ang isa sa mga nakakakita sa quadrangle na walang laman hanggang sa mapuno ito ng estudyante. Tuwing sasapit ang alas 7 ng umaga, ang simula ng aming flag ceremony. Naghihintay na ako noon sa pila habang nakaupo at nakikipagkwentuhan sa mga kaklase ko na maaaga ring dumating. 4 kaming magkakaharap sa pila. Siyempre sa daldal kong ito, ako ang bumabangka sa kwentuhan. Kaya ako din ang madalas na nagtatanong kada may dumadating sa pila. Hanggang sa lumapit sa pila ang kaklase kong si Ann. Umupo siya at tumabi sa malapit sa amin. Nagkikwentuhan pa din kami at may sinabi ako kay Ann. Ngumiti siya sa akin. Tumango at tumingin-tingin lang. Hindi nagsalita. Natapos na nga ang flag ceremony at umakyat na kami sa classroom. Bago magsimula ang klase, nag-check ng attendance ang aming class secretary. Hinintay ko na tawagin ang pangalan ko habang nagbabasa ng libro. Tinawag ang pangalan ni Ann. "Absent!" Sigaw ng isa kong kaklase. Napatingin ako sa bandang upuan ni Ann na nasa likod lang namin. Kadalasan makikita ang nakapatong na bag sa may desk chair niya. Noong araw na yun, walang bag ang nakapatong. "Baka nasa labas lang si Ann. Hindi pa umaakyat," ang sabi ko. "Hindi. Absent siya, Joy. Tumawag siya sa akin kanina bago mag-flag ceremony," sabi ng kaklase namin. "Ay nako, nakausap ko pa siya kanina. Ngumiti pa nga siya sa joke ko eh. Nanluloko na naman siguro kayo, no?" Pailing-iling na sabi ko. Kinabukasan, pumasok si Anna. Nilapitan ko siya kagad. "Girl, saan ka ba nagpunta after ng flag ceremony kahapon?" "Ayan tuloy, inabsinan ka tuloy ni Cherry," sabi ko sa kanya. "Ha? Naku, wala talaga ako kahapon. Sinugod ako sa ER ng mama ko kasi namamaga yung mata ko sa allergy," sagot ni Ann sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Naalala ko pa ang itsura ni Ann nung nakita ko. Tumango at kumiti pa siya nun sa akin. Bakit niya ako pagpapakitaan? Nung tagpong iyon, na-realize ko na na-encounter ko pala kahapon ng hunyango o doppelganger. Hindi ako makausap buong araw sa sobrang takot ko. Third year high school naman kami noon. Yung dalawa kong kaklase nag-excuse para magpunta sa comfort room habang nagkaklase kami. Ang CR namin ay may isang malaking salamin na nakaharap sa 6 na cubicle. Makikita mo sa salamin na iyon kung may tao sa isang cubicle kapag nakatayo ang tao sa loob nito. Pumasok ang dalawa kong kaklase sa CR. Yung isang kaklase ko, ang pangalan ay Teresa. Pumasok siya sa isang cubicle habang si Julie, yung isa kong kaklase, ay nag-aayos ng buhok sa harap ng malaking salamin. Grabe, ang hirap naman intindihin nung sinasabi ni Mrs. Castro. Akala naman niya ganun ang kadaling mag-get yung formula niya. Antok na ako kanina kasi hindi ko talaga maintindihan. Reklamo ni Julie. Ayos ng ayos si Julie ng ribbon niya sa blouse. Yung sleeve niya, lahat inaayos niya habang patuloy na nananalamin. "Hay, baba kaya tayo. Pili tayo ng candy sa kantin. Antok na ako eh. Pampagising lang," sabi ni Julie. Busy si Julie sa kakatingin sa sarili niya sa salamin. Nang lumabas sa pangalawang cubicle, si Teresa. "Oh, ano? Punta ba tayo ng kantin?" tanong ni Julie habang nakatingin siya kay Teresa sa may salamin. Nagsusuklay-suklay si Julie habang hinihintay ang sagot ni Teresa, pero hindi ito umiimik. Ngumiti lang ito sa kanya at lumakad palabas ng CR at iniwanan siyang mag-isa. "Tamutong babaeng to. Hinintay ko na nga, ako pa iniwanan. Ang labo talaga." Iling-iling na sabi ni Julie. "Hoy, napakadaldal mo talaga,"
Sabi ni Teresa sabay bukas ng pintuan sa third cubicle. Hindi ako makapag-concentrate sa pag-ihi, loka ka. Oo, pumunta na tayo sa kantin. Sabi ni Teresa. Literal na napatigil si Julie. Nagkulay suka ang buong muka. Bakit nandito ka? Tanong niya kay Teresa. Natawa si Teresa. Loka, ngayon lang ako natapos. Ang ingay mo kasi. Kakaalis mo lang, di ba? Mumiti ka pa nga sa akin tapos iniwanan mo ko. Natatarantang sabi ni Julie. Ano ka ba? Para kang sira. Sabi ni Teresa. Sino yung lumabas kanina? Mangiyak-iyak sa takot, tanong ni Julie. Si Teresa nakaramdam na hindi nagbibiro si Julie. Nakaramdam rin ng takot. Nagtatakbo ang dalawa palabas ng CR dahil sa takot na bumalik ang misteryong babae na kamukhang kamukha ni Teresa. Pagbalik sa klase, lahat kami takang-taka sa dalawang magkaibigan. Putlang-putla at pawis na pawis sa kakatakbo ng dalawa. Humahago silang lumapit kay Mrs. Castro at ikinuwento ang babaeng kamukhang kamukha ni Teresa nang umiti pa kay Julie. Simula nang mangyari ang insidenteng iyon, wala na nagtangkang mag-CR sa amin ng mga ganong oras. Pinipigilan ang tawag ng kalikasan hanggang break time o uwian sa takot na makakita sila ng hunyango o doppelganger